morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may tasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Alas 5 na po ng umaga, kaya gising na. Dapat maaga para makuha ang blessings. Lalo pa at bagong buwan na, December na po. Ika nga ng iba, ito ang most wonderful time of the year. Abasang-ayon naman ako dyan and I'm sure marami po sa atin ang excited na. Alam nyo, kahit napakadaming pagsubok ang kinakaharap ng bansa natin ngayon, may mga rason pa rin talaga para ngumiti at magpatuloy tayo sa buhay. Kaya naman sabay-sabay tayong magsimula. Live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo. Una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Makakasama niyo po ngayong Lunes ng umaga, December 2, 2013. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa ating world history, December 2, 1905, ipinanganak po si Semai Joseph Bigon. Alam niyo ba na isa siyang German-American inventor na nakaimbento ng kauna-unahang tape recorder for broadcasting na kinalaunan ay ginamit sa 1936 Olympics? Matapos ang World War II, ipinagpatuloy niya ang pagsasagawa ng magnetic recording media sa pamamagitan po ng coating paper at plastic tape na may ferromagnetic powder suspensions. At hindi lang po yan, inimbento rin niya ang mail a voice na nagtala po sa isang bahagi ng paper disc para sa letter correspondence. O di ba, napakahusay naman talaga ng kanyang invention at malaking tulong po ang nagawa nito sa kung papaano ang operasyon sa media sa kasalukuyan. Samantala, ngayon pong ika-24 na araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Maituturing na isa na yata sa pinakang hindi malilimutan ng mga Pilipino ay ang pagdaan ng bagyong ito dito sa ating bansa. Si Yolanda pong ika-24 na bagyo sa taong 2013. Napakalakas po ng bagyong ito, napakabilis rin po ng kilos at naka-anim pang landfall sa loob lamang ng isang araw noong November 8, 2013. First landfall po nito ay sa may Giwan, Eastern Samar, yan po ay 4:40 ng umaga. Ikalawa po sa may Dulag, Tolosa, Leyte, yan po ay alas 7 ng umaga. At yan naman po sa Daang Bantayan, Cebu, yan po ay 9:40 a.m. At pagsapit naman po ng 10:40 a.m. sa may Bantayan Island. Alas 12 naman ng tanghali, ito po ay naglandfall sa may Concepcion, Iloilo. At ang huling landfall naman po nito ay sa may Busuanga, Palawan, alas 8 ng gabi sa parehong araw. Para naman po sa affected areas, sa lawak po ng sakop ng bagyong ito, maraming lugar rin ang naapektuhan. Katulad na lamang po sa may Quezon, Batangas, Cavite, Laguna, pati na rin po sa Rizal. Ganon din po sa may Palawan, Marinduque, Mindoro, Romblon. Dito naman po sa Region 5, kasama po dito ang Albay, Masbate, Camarines Provinces, Catanduanes, Sorsogon. Ganon din po sa may Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, Negros Occidental. Kasama rin po sa naapektuhan ng lubos ito pong Cebu, Bohol, Negros Oriental, pati na rin po ang buong Samar at ang Leyte, Biliran, Zamboanga. Kasama rin po dito ang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte at pati na rin po ang Misamis Oriental. Hindi rin po nakaligtas sa epekto nito ang Compostela Valley at pati na rin ang Davao Oriental. Kasama rin po sa mga naapektuhan ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur at maging ang Dinagat Islands. Hindi po maitatanggi na napakalaki talaga ng pinsala nito sa kabuhayan at ari-arian ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa Visayas na tinumbok ng bagyo at nakaranas pa ng storm surge.
Ang storm surge po ay ang di pangkaraniwang pagtaas ng level ng tubig sa ating karagatan dahil po ito sa malakas na hangin na dulot ng isang bagyo. Dito itinutulak po ng hangin ang tubig papunta po sa tabing dagat hanggang sa maabot nito ang mga mabababang lugar. Tinatayang nga abot ang hanggang 7 metro ang taas sa mga alon, depende po ito sa lakas ng bagyo. So sa kaso po ni Bagyong Yolanda na napakalakas po talaga, ganito na lamang ang laki ng pinsala ng storm surge na nanalasa sa Kabisayaan. At sa puntong ito, alamin na po natin ang update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tungkol po ito sa epekto ng Bagyong Yolanda. Ito po ang pinakahuling datos nila as of 6 a.m. kahapon. Yan po ay December 1 tungkol sa epekto nitong si Yolanda. Umabot na nga po ng 5,632 ang nasawi. At ang sugatan naman po ay umabot ng 26,136. At para naman po sa nawawala, yan po ay 1,759. At para naman po sa affected population, more than 2 million families o katumbas po ito ng higit sa 11 milyong katao ang apektado sa Region 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 at Caraga. Samantala, umabot naman po ng more than 1 million houses ang napinsala mula po sa lakas ng bagyo. Limited pa rin naman ang operasyon dyan po yan sa may Tacloban Airport. At para po sa cost of damages sa tindi po ng bagyo, higit 30 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Samantala, wala pa rin pong kuryente sa ilang mga probinsya ng Region 4B, 5, 6, 7 at maging sa Region 8. At para naman po sa supply ng tubig, wala pa ring supply dyan po yan sa may Barbaza, Antique at ilang mga municipalities ng Capiz at Iloilo. Naibalik naman na ang ilang telecommunication services sa Leyte, Capiz, Cebu, Bohol, Iloilo at Negros Occidental. At para naman po sa cost of assistance, umabot na ito ng higit 718 million pesos. More than 547 million pesos mula po ito sa DSWD. 83 million pesos naman from LGUs, higit 32 million pesos from DOH, and more than 55 million pesos mula naman po ito sa NGOs. At para naman po sa prepositioned and deployed assets or resources, mahigit 35,000 personnel, more than 1,000 vehicles, 112 seacrafts, 164 aircrafts, at 28,431 other assets or equipments mula po ito sa national, local, and foreign agencies, responders at volunteer groups ang inihanda na at pinadala sa iba't ibang areas para rumisponde at mag-abot ng medical operations. And finally, para naman po sa humanitarian assistance, kabilang po dito ang 9 na bansa, 18 UN organizations at 138 INGOs. Ayun po mga kababayan, patuloy po nating babantayan ang updates ng NDRRMC tungkol po sa naging epekto ng Bagyong Yolanda. Kaya naman tutok lamang po, dito po yan sa Telebisyon ng Bayan. At para naman po malaman natin ang update tungkol sa naging ating panahon para sa araw na ito at syempre sa panibagong buwan na ito ng December, malaman po natin yan kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mababalik po kami matapos ang ilang mga paalala.